Lalalim, lalago at mamumunga lamang tayo bilang tao kung lalabas tayo sa ating sarili at makikipagkapwa-tao. Tulad ng binhi na kinakailangang tumubo, ito ang misyon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano ang nais ninyo?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa." Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopang aking iinumin ay iinumin nga ninyo, at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan." Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay growth. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow, at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, nais ng Diyos na lumago tayo sa buhay, umunlad sa buhay. Marating natin yung best version of ourselves. If not the best, maybe the better version of ourselves. Napakahalaga ng paglago, pag-unlad. God is a God of growth. Kaya nga, ilang beses niyang sinasabi na nag-uumpisa lahat sa butil, sa binhi ng mustasa, sa isang lebadura na inihahalo sa masa at umuunlad, lumalaki, lumalago, namumunga, umaalsa. God is a God of growth. At doon tayo gustong dalahin ng Panginoong Jesus sa pag-unlad, sa paglago. The fullness of life. Sabi nga, naparito si Jesus upang tayo bigyan ng buhay, naganap at kasiyasiya. That fullness, that means growth, pag-unlad, paglago. And that is also what we call greatness. Pero iba yung pananaw ng mundo when it comes to greatness, when it comes to growth. Tulad ng gospel natin ngayon, ang mga anak ni Zebedeo na si Juan at Santiago ay nag-request sa Panginoon na sana maupo sila. Kapag naghahari na si Jesus ay maupo sila sa kanan at kaliwa ni Jesus. Left hand and right hand ng Panginoon ang hari. Pero hindi nila naunawaan ang tunay na kahulugan ng paglago, pag-unlad, ng kadakilaan, yung pag-unawa ng Panginoong Jesus. Kaya nga sabi nila, "Can you drink the cup? Kaya niyo bang inumin ang saro na aking pagdurusa?" Sabi nila, "Opo." Sabi ng Panginoon, "Oo, pagdaranasan niyo yan. Pero kung sinong upo sa kaliwat kanan,
Hindi ako ang may akda niyan, ang Ama. At tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad na ang tunay na kadakilaan ay paglilingkod. Paglilingkod at pagiging lingkod ng lahat. Pagpapahuli para umunlad ang kapwa, para umusad ang kapwa. It's radical. To grow means to suffer. To grow means to experience pain. To grow means to go outside of ourselves. Para tayo mga binhi. Yung binhi, hindi siya lalago, hindi siya tutubo, at hindi siya mamumunga. Kung mananatili siyang binhi, kinakailangan niyang mahulog sa lupa, kinakailangan niyang mamatay, kinakailangan magbukas, lumabas doon sa kanyang security shell or blanket, no? Na bumabalot sa kanya. Tayo, hanggat nananatili tayo sa ating comfort zone, sa ating security blanket, sa ating shells, hindi tayo lalago, hindi tayo unlad. And the process is painful. Kung gusto mong lumago, it's painful process. Kung gusto mong umunlad, it is a painful process. Yung pain ay hindi mailalayo, maihihiwalay sa paglago. It's all part and parcel of growing. Kaya nga kung gusto mong umunlad, kung gusto mong lumago, you have to be prepared. Get ready to be hurt. Get ready to sacrifice something. Meron kang iiwan, meron kang isasakripisyo. At ang unang-una mo nang isasakripisyo dyan, yung iyong comfort zone. Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo ay naghahanda ng sarili sa paglago. Sa ating gospel, ito yung binibigyang diin. To grow means to serve others. Ibig sabihin, lalabas ka sa iyong sarili, aabot ka ng kapwa mo. Because relationship is going out of the self and reaching out to others. Kaya nga ito yung utos ng Panginoon. Pagmamahal sa Diyos at kapwa, ibig sabihin, it's relationship. And that is the only way for us to grow. Lumabas sa sarili. Abutin ang kapwa. Abutin ang Diyos sa pamamagitan ng kapwa. It's the only way. Kaya nga mga kapatid, napakahalagang tingnan natin ang ating sarili. Lumalago ba talaga tayo? Those people who are not growing are those people who are afraid. Afraid of pain, afraid of suffering, afraid of frustrations, afraid of getting hurt. Kaya nananatili na lang sa kanyang comfort zone. Pero anong nangyayari pag tayo nag-stay sa comfort zone? Unti-unti tayong mamamatay. Ang binhi, kapag hindi lumabas sa kanyang shell, unti-unting mamamatay. Mawawalan ito ng buhay. Mga kapatid, there is only one way for us to grow. Lumabas sa sarili. Lumabas sa sarili, abutin ang kapwa. Abutin ang Diyos sa pamamagitan ng kapwa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, Ikaw ay Diyos ang pag-unlad at paglago at pamumunga. Tulungan mo po kami na makalabas sa aming mga takot na nagkukulong sa amin sa aming mga security and comfort zones. Sana'y makalabas kami rito at tunay na makapagmahal sa pamamagitan ng aming kapwa. Ito'y aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand.
something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Spread on kindness like butter on a bread. Forgive and forget, let go of what's misread. In your writing, let His love remains. For in the word of God, fears fade. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God wants to say. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Hear what God has to say.